this episode starts, gusto ko mag-shoutout sa Podmetrics. Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows. From who listens to us, all the way to where they are. Sa lahat ng platforms na gamit natin sa podcast ay nagagamit na rin natin sa Podmetrics at nakikita. So, pwede ka rin mag-integrate gamit ng Podmetrics doon sa mga Facebook or YouTube pages natin para mas makita natin kung ano yung data ng ating mga streams. If ikaw ay isang podcaster or you want to start your podcast, visit podmetrics.co and use the code MTGShowPodcast. Again, that's podmetrics.co and use the code MTGShowPodcast. Let's go back to the regular programming. This is the second day. What the fuck? Hindi ko alam na MECQ na pala. Holy shit, what's going on here? Seriously, hindi ko alam. Ewan ko. 3 days ago, 3 days, 2 days ago, whatever. Nagkaroon po ng announcement na they're going to bring tuloy. Parang gusto nila MECQ pa din tayo. GCQ lang. Pero the problem here is may nag-grants po na mga doktor about this thing and parang pinakinggan naman nila. Pinakinggan nila yung mga doktor na so right now in Metro Manila and sa mga kalapit, we are MECQ, which means wala kahit ano. Maliban na lang sa selected things na pwedeng pumasok yung mga employees, selected things na pwede natin gawin, pwede rin daw mag-jogging pero 2 meters apart. So, first thing, I don't want to talk about this shit. We don't need to talk about this shit, seriously. So, let's start. Niligay lang ako. So recently, Mr. C and the rest of his company or his group, MSG, just announced that they are going to leave PWR. So ito yung mga kasama dyan actually. So Mr. C, Mainmax, Sandata, Panzer, Jake De Leon, Ken Warren, and some off-screen productions crew. So basically, based on the letter na post ng bawat isa sa kanila, ang dahilan po ng pag-alis nitong mga to is bullying obviously and politics sa kanila pong productions and especially sa company. PWR is a big promotion na kung saan marami na rin halos na nagpakitang mga wrestlers or mga superstars. Nagpakita na din halos ang WWE dyan. TJP, former WWE superstar, nagpakita na rin dyan sa PWR. They made PWR the biggest promotion in the Philippines. Without them, wala pong mga events na ganyang kalalaki sa Philippines. Siguro nga, kung hindi dahil sa kanila, walang mga big events, hindi na lilibre sa mga events na may WWE related, hindi sila na lilibre. Sounds like that. Pero, in this case kasi, if we're going to talk about opposite sides, mahirap yan. It take advantage. Kasi if we're going to talk about bullying stuff and some stuff na parang di na maintindihan ng tao, masamang pangitain talaga yung leadership ng PWR na yan. If we are going to talk about the leadership,
To be honest lang naman sa akin, hindi ko na alam kung sino ang leader ng PWR, sino yung president. No, I don't know, to be honest. Hindi ko na alam kasi sa pagkakaalala ko, si Jake De Leon na ang leader ng PWR. And then, suddenly, meron daw bagong leadership na naganap. Ewan ko, I'm not sure. Pero si Red Olero, Redrick Mahaba, siya na ata daw yung leader ng or yung president. I'm not sure. Kasi, if we're going to talk about leadership, well, it's not easy to. Hindi madali pag-usapan ng leadership. Kasi, pag ikaw ay opposite sa paniniwala ng leader mo, well, malaki pagkatalo yan. For real. Seryoso. Parang ikaw na ngayon nanguna, hindi ka pa rin susundin. Diba, ang bonak, ang bobo. Pero, sa akin lang, may sense. Okay lang. They made their move. If they want to avoid issues or something, that's a wise move. Alright? Pero, na-feel ko din naman, at the same time, na gagawa sila ng big promotion ulit, another big promotion, and then they're going to do or actually invasion. Wow. MWF is in the corner, so possible din na mag-appear sila doon. They're going to take over MWF. Malaking bagay yan, to be honest. So ito lang, PWR Championship is vacant for sure. And also, tag titles is vacant. So, madami pong naiwan sa PWR as far as I'm concerned. Andyan pa sila, Redrick Mahaba, sila Ralph, sila Crystal, andyan pa din. Dami na din talaga nawala sa PWR, kung tutusin. So, if makabalik na tayo sa normal, siguro, malaking pagbabago ang mangyayari, malaking storylines ang mangyayari. After, once pandemic is over, malaki pong pangyayari. So, speaking of malaking pangyayari, Sasha Banks is now your new Raw Women's Champion. What's your thoughts? Ang hirap. Kasi, decision-wise, the match is ended by a count-out. And I hate the decision. Kasi, announce din nila na the title can change by a count-out disqualification. And, ang weird. It is, pero, I know something na for sure madadrop yan sa SummerSlam. For sure. That's for sure for me. For me. Sure yan. So, ayun. Ang weird lang din ng pag-alis nila sa kay Kyrie. Kung paano lang iti-take out of the equation si Kyrie dito. Ang weird talaga. Just one assault and then that's it. Hindi pa nga proper way of, parang nagtataka pa din ako. Bakit ganun yung nila kay Kyrie? Siguro, dahil ba sa alis na siya. Pero ang pangit talaga ng way eh. Nanonood ka ng Raw this week, makikita mo talaga ang pangit ng way ng nila. Pag-take out nila kay Kyrie Sane. So for sure, SummerSlam is in the corner. They are going to drop the title to Asuka once again. Kasi hot potato si Sasha eh. Hindi na ako magugulat pag hindi na-drop yung title because of Bayley. Kasi Bayley is in the corner of Sasha every defense. So di na rin ako magugulat pag na-retain ni Sasha yung title with Bayley. So sabi nga, Sasha Banks can't defend the title on her own. Parang hindi niya kaya mag-defend nang siya lang mag-isa. So also some stories then, Drew McIntyre will defend the WWE Championship versus Randy Orton at SummerSlam. This is not the proper place to talk about this thing. So, ayaw mo na pag-usapan ko ano yung thoughts ko dito. So, let's move on to another segment, spa ng Raw. Wala na big deal dito. So, let's talk about Impact Wrestling. So, nothing fancy about the episode of Impact this week. So, itatakil ko na lang yung episode last time na Heath Slater is going to get a TNA Heavyweight Championship opportunity. But, the problem here is, the the TNA title is not sanctioned. Parang display lang siya. That's it. That's the equation of the title.
Pag nanalo si Heath Slater, magkakaroon siya ng contract. Yun lang yung stakes dun. And then also, napanood ko lang din yung Wrestle House ng Impact. So, that shit reminds me of Grimm's Toy Show. Ang weird. Basta ang weird nung yan. Tapos, ano yan, yung dalawang wrestler na yun, nag-away sila dahil lang sa isang kwarto. Parang gusto nilang paglabanan yung isang kwarto. Yan ba yun? Yan ba yung storyline? Pero mahaba pa yan. Isang series yan, panigurado ako. Hindi pa tapos yung Wrestle House na yan. Mag-reveal pa sila ng ibang episodes dyan. Baka mas malala pa. Baka pag-awayan nila yung kitchen, pag-awayan nila yung ref. Yan, marami pa tayong dapat abangan sa Wrestle House. And then, let's move on to AEW. Nothing fancy about this week's episode of AEW. So, Cody Rhodes defeated War Horse to retain his TNT title. And then, inasulot siya ng Dark Order. And then, Matt Cardona, also known as Zack Ryder, made his AEW debut. So, the thing here is, okay, fine. 5 appearances lang naman daw to si Zack. I'm not sure. Baka ganun ang mangyayari about that. So, siguro, storyline dito, tag team, tapos bali tatlo na yun. And then, madami pa silang i-ano dito, adjust or i-ano or something. Basta yan. Parang ganun na na-feel ko dito sa storyline na to. And then, FTR signed their AEW contracts. And they are going to have a tag team appreciation night on August 12 episode of Dynamite. Wow. Ano to? Ito na ba siguro yung pagpa-plot ng storyline between the Young Bucks and FTR? Siguro. Yun na siguro yun. And then, FJF challenges Jon Moxley for the AEW title at All Out. Parang naging politiko dito si si MJF na nagwawelga, pinaglalaban niya yung roster. Pero, I get it. Gusto ko nga, akala ko nga, isang pure AEW talent, hindi galing WWE, ang magiging champion niya sa unang pagkakataon sa AEW. To be honest, yun talaga ina-expect ko nun. Pero, ayun, mas kumikita kasi sila pag malaking pangalan yung leadership nila eh. Parang ganun ang nakikita kong thing. So, yun, finally, Jon Moxley and Darby Allin defeated Brian Cage and Ricky Starks in a tag team match. And then, Mox versus Allin is now official for this week's episode for the AEW title. So, thoughts? No contest to. For sure, no contest to. Kasi maaring may mag-distract dyan, maaring lumabas dyan si MJF, si Starks, or si Cage, or si Taz. Maaring lumabas yung isa sa mga to distract Jon Moxley and Allin. Para sure ko magdi-distract dito si MJF eh. Dito na siya lalabas, dito na siya magpapakita ng presence niya to confirm his challenge for the AEW title. So, yan. Let's move on to NXT. Ngayon ko lang ata napanood tong NXT, to be honest. So, Keith Lee, in-address niya si Karrion Kross do sa challenge na yon sa title. Pero anong nangyari nakuha niya si Cameron Grimes. Ayan, parang wala na nangyari. Tapos lumabas bigla si Karrion Kross kasi Scarlett, and then parang gusto niya ng title opportunity, pero sinabi din ni William Regal na mag-earn dapat siya ng title shot bago niya ma-challenge si Keith Lee for the title. And then backstage during NXT also, Blonde Rhea Ripley made her debut. Actually, Blonde. Wow, ang ganda ng buhok na yun, naman ko. Parang basta nakikita ko, akala ko nga kalbo nung una. Not to be, Pero parang kalbo eh. Parang kalbo yung buhok ni Rhea eh. Yung sa niya. Parang ganun na kalbo. Ewan ko.
Ngayon, no reactions. Basta feeling ko talaga may triple threat or singles match takeover for the title. And then, eto theory to face na ang UE, Undisputed Era. Kasi based sa mga nangyari doon sa podcast ni Pat McAfee, and then sa match kay Roderick Strong and Johnny Gargano, tapos itong sa Assault, parang na-justify na face na magiging face tong UE. Obviously. Parang ganun ng justification nun. Parang they justified na nagiging face po ang UE dito. So, ayan. Yun yan, theory ko dyan. Pero siguro, UE din ang tatalo sa Imperium, for sure. For the tag titles. Tapos, Dexter Lumis defeated Finn Balor and Timothy Thatcher in triple threat match. As yung nanalo doon is papasok sa North American title match sa TakeOver. Other match yun, other match. TakeOver 30. So, no comment. Hindi mo na ako predict dito. Mahirap na. So, SmackDown. AJ Styles and defeated Grand Metalik, the Intercontinental Championship. Nothing fancy. Maganda. Oo, pero at least may konting botch ganun. Pero overall maganda naman yung match. Siguro lang di ko lang siya napanood ng buo kasi di lang worth it talaga SmackDown overall. And then Shorty G turned heel. Yes. Nag-turn po si Shorty G. Alright. So, parang inaccept niya yung ransom ni Baron Corbin. King Corbin. And then, inassault niya si Matt Riddle. And then, magkasama na silang dalawa sa same page. Parang kailan lang na naglaban sila for the King of the Kingdom. King of the Ring. Tapos ngayon, magkasama na sila. Nagkasundo sila Backstage yun Tapos, Lacey Evans was defeated by Naomi in a singles match. Wow, ultimate finishing move talagang roll up. Ultimate finishing move talaga. And then ito yung isa sa mga importante pang segments ng SmackDown this week. So they build Inassault niya si Mandy Rose backstage, and then nilagyan niya ng lipstick sa buka. And then ginupit niya yung buhok niya. Kasi parang nag-story si Sonya o si Mandy na 14 years old, pinapalago niya na yung buhok niya. So parang ganon yung teaser na yun doon sa nag-lead sa paggupit ng buhok ni Mandy. So I feel ko dito merong hair versus hair match sa SummerSlam. Hindi ko po ma-imagine na kalbo si Sonya. Hindi ko ma-imagine, seryoso. And then finally, Bayley defeated Nikki Cross to retain the SmackDown Women's title. Clean match. Kala ko bagong champion na hahaba pa yung match. Pero protected yata yung finisher ni Bayley. Yung face buster. Parang kay Dean Ambrose dati. Dirty Deeds. Parang akala ko protected yun. And then, ayun, nag-away na nga si Nikki Cross and si Alexa Bliss. Pinush niya lang si Lexi. Tapos, nag-out na siya. Frustration, of course. And then, ayun na. Lumabas na nga si The Fiend. And then, inassault niya si Alexa Bliss. I think mind games to. Or I think ito na yung sign na papalit na ng character si Alexa as Sister Abigail thing or something. Siguro, doon pa lang ma-justify yung storyline na nangyari noon sa horror show at the Extreme Rules. Yun. So, let's go to New Japan. New Japan, meron na silang progress ngayon. So, di ba naalala niyo pa si Jon Moxley na siya pa rin yung IWGP United States Champion? In-announce din ng New Japan na they are going to not to vacate the titles, and instead gumawa po sila ng 2-hour show, weekly show entitled NJPW Strong sa New Japan World. And then yung show na yon is ang nag-highlight din is yung New Japan Cup of the USA, and then yung winner ng New Japan Cup na yun, 8-man tournament,
is going to face Jon Moxley for the United States title. Pero feeling ko naman, sa akin lang gusto ko, gawin na lang nilang main title yung US sa America, which makes sense. And then, dalhin na lang nila sa Japan, at least Wrestle Kingdom or Dominion, ganun. Ganun na lang, pag-defend nila sa US. So, na-announce na rin yung bracketing ng New Japan Cup sa US. So, yun. Carl Fredericks versus Kenta. Jeff Cobb versus Tangaloa. David Finlay versus Chase Owens. And Brody King versus Tama Tonga. So, obviously, majority of these things is, participants yan ng BC. So, possible na magkaroon ng BC versus BC dyan. So, yan. Also, in-announce din sa nasabing event na they are going to crown a new 6-man tag IWGP Never Openweight Tag Team Champions. I don't know what's the name. Basta 6 tag champions. Kasi doon nga siya nangyari kay Evil noong finals ng New Japan Cup. Parang kinonsider na nila na vacate yung title. So, it's gonna be a 6-man tournament, 8-team tournament na magko-culminate sa isang event ng Summer Struggle. So, in-announce na rin yung bracket. Hindi ko pa siya nakikita yung bracket na yun. So, if meron akong update sa bracket, I'm going to update you here. Siguro, ganun. So, yan. And then, more things na ano pa natin is yung ni-reveal rin ni Cody na he is going to reveal the finished product of the TNT title by August 12 episode of TNT Dynamite. 24/7 title. Just kidding. Nakikita ko yun. Pero feeling ko, gusto ko yung gold dish na nakita ko noon sa Dynamite. Sa mga page na kulay gold. Unlike the TNT title ngayon na medyo goldish lang talaga. Silver. Ayan. Tapos, ito pa. Boy, sayang ang $400 nitong isang fan na kung saan binayaran niya si Alexa Bliss sa cameo ng $400 for a date. Pero suddenly, hindi niya inaccepto ni Alexa Bliss. Sayang ang 400. Easy money yan. Convert $400 sa pesos. Magkano ang pesos nan? I think, $20 is... $1 is 50 pesos. So, if the times natin ng 50, I think, 50 sa 400, sa rin. Hindi ko ma-imagine. Basta ganyan. Tapos, si Charlotte, naglabas na rin ng cameo. Baka gusto nyong edit si Charlotte, $380. $20 less kaysa kay Alexa. Tumanes, ano yung special sa cameo? I don't know. Di ko alam yung special dun. Yan na. And then, WWE, actually, WrestleBoats reporting that magkakaroon po ulit ng payback. Ibabalik na lang ang payback pay-per-view by August 30. 1 week. 1 week notice. Fuck that, man. Fuck that. Seriously, fuck that. So, obviously, hindi sila makapag-Hell in a Cell. So, what's the point of this? Anong meaning ito? Seriously. Anong point na to? What's the point of this? Huh? Seriously, di ko alam. And then, Rusev is banned on Twitch. Recently, nakapanood ako ng isang Twitch ni Ruru. Ewan ko, ba't siya na-ban? I don't have any ideas about that shit. So, di ko na siya itatakal lang mahaba. So, Eddie Kingston is AEW. So, ang mga NWA stars nagsasign na rin sa AEW. Hindi na ako magugulat pag nag-sign si Nick Aldis AEW. And then, ibobook nila yung NWA title. Drop nila kay Cody. No way! So, finally, let's talk about a pay-per-view recently. Talk and Shop Amania. Anong pay-per-view to, man? Actually, pay-per-view na to, pinalabas sa Fight. Parody pay-per-view. Basically, a parody pay-per-view lang siya.
pinag-usapan siya halos ng mga stars ng ibang promotion, WWE, AEW, Impact. Pinag-usapan to, and ewan ko kung tama yung mga rants na pangit daw yung pay-per-view dahil sa mga nangyari na yan. Oo, pangit. Totoo naman. Kasi puro parody lang eh. Parody lang talaga. Siguro, I don't want to waste my money and time to watch this thing. So, may teaser pa sila na babalik sila next year for another Talk and Shop Mania. Lol. I'm not going to waste my money about that shit. And finally, ayan. No, so, NXT, 707,000. AW, 773,000. So, that's it. Updates na lang. So, this week, for the next few weeks, babaguhin ko muna ang time slot ng podcast. So, we're going to release episodes every Wednesdays na lang muna. Depende pa sa future ito. Basta abangan na lang natin. So, Wednesdays na lang muna ako magre-release until further notice. So, that's it. Alam niyo naman mga podcast accounts ko. So, if you want to follow the podcast, follow the podcast. Support the podcast. And that's it.